Mga tropa, pag nasa printing business kayo, hindi lang dapat isang group yung sinasalihan nyo. Dapat iba't ibang group yung sasalihan ninyo para kahit papano marami kayong mga makukuhang idea sa iba't ibang tao. Kasi mga tropa, yung mga pinapanood nyo, nakagaya ko, hindi ko alam lahat ng mga pwedeng gawin dito sa printing business kasi maaaring wala akong idea sa mga iba ninyong pinapanood kung ano yung possible na maaaring ituro nila sa inyo na wala dito sa channel natin. Kaya naman ay highly recommend sumali kayo sa iba't ibang group para kahit papano mas ma-enhance pa yung knowledge ninyo dito sa printing. Wag lang kayong mag-stay sa isang channel, wag lang kayong mag-stay sa isang group. Kaya naman eto, may gusto akong i-share sa inyo sa mga bagong nakakapanood dito sa YouTube channel natin. Alam ko ginawan ko na ng vlogs to, hindi ko lang kasi masyadong ma-recall kung talagang meron na akong ganitong content, yung paggamit ng retaso. Anyway, eto mga tropa, meron akong nakita sa isang group. Eto yung sabi niya dun sa pinaka-post niya. Sabi niya, hello mga ka-prints, A4 versus 5R or 4R. Tinatanong niya dito kung okay lang daw ba na A4 daw siya gumawa ng mga rush ID, ikakat na lang daw niya, tapos yung mga matitira na space gagamitin pa daw niya ulit hanggang sa maubos. Ginagawa na daw niya to 3 days na. Kumbaga parang bago lang niyang na-discover, no? And sabi niya dito talagang nakatipid din daw siya at mas napapadali yung trabaho niya. Hindi daw ba masisira yung printer niya na Epson 5290 kapag gumagamit ng mga retaso ng mga photo paper na ganyan? Sana daw masagot. So nakikita natin dito yung ginagawa niya na pinaka-template niya, straight lang na parang 1 by 1 ata to. Mga tropa, sa totoo lang, walang problema na gumamit ng retaso na ganyan at talagang makakatipid kayo dyan mga tropa. Lalong-lalo na kung straight lang talaga yung piniprint nyo para yung mga matitira magagamit nyo pa. As in, A4 rin yung ginagamit ko sa aking rush ID. Mga tropa, sa totoo lang naman talaga, kung bibili kayo ng A4 versus 4R, halos konti lang talaga yung matitipid nyo dyan Although makakatipid kayo, pero sentimo lang, as in, kahit i-compute nyo pa to mga tropa. Kasi eto sasampulan ko kayo ng pagkukompute. And mga tropa, para mas makasigurado kayo, i-compute nyo rin dito. Eto, meron tayong nakikita dito na A4 size, 20 pieces yung laman yan, yung isang set nyan. So, 122. 122, divide natin siya ng 20 pieces kasi yung isang set, 20 yung laman yan. Papatak, isang A4 size mga tropa, 6 pesos yung presyo ng Kuyi RC sa tin. So, eto mga tropa, sa 5R naman tayo, ang presyo ng 5R, 58 pesos. So, i-divide din natin yan, 58 pesos, divide natin ng 20, ilan yung lalabas niyan? 2.9, 'di ba? So kung i-compute nyo literal, ang isang A4, dalawang 5R yung kasya doon. So etong 2.9 na to, i-multiply mo siya ng dalawa. So papalo na ang parang isang A4 5.8 lang. Kumbaga parang nakatipid ka ng pinaka-sentimo lang kung 5R yung bibilihin mo kung ikukumpara mo siya sa A4. Sana nagigets nyo, no? Ang punto ko, mas tipid kung bibili ka na ng rectang nakakat na 5R kung ikukompute mo siya sa A4 na ang katumbas 6 pesos 0.1 kung hindi tayo nagkakamali, no? Mas mahal ang A4. Pero, eto ang pero. Isang straight kasi, isang cut ng A4, sa totoo lang, mas makakatipid kayo dyan kumpara naman kung nakakat na pero conforme sa pinaka template ninyo, 'di ba? Or conforme yan sa pinaka ipiprint ninyo kung ano, kung isang buong 5R ang ipiprint talaga ninyo. What I mean mga tropa, kung isang buong 5R talaga, kung puro A4 na isang format lang, I mean yung isang photo lang yung ipiprint nyo sa buong kabuuan na 4R at 5R, mas tipid yon. Pero kung talagang mga maliliit lang yung mga ganito, halimbawa, eto sample natin. Etong sukat na nilagay ko dito ay 4R yan. So ang kasya na i-print natin dyan, pwede tayong mag-print ng 12. So kung A4 ang gagamitin natin, ang kaya nating ma-print 5 set na 12. 'Di ba? Kumbaga mas makakatipid ka sa paggamit ng A4 kasi guguntingin mo lang yan. So sa unang print mo, ang mapiprint mo dyan etong sa taas. So kapag katapos nang maprint yan, ikakat mo lang yan, di ba?
para makapag-print ka ulit ng another set. So magiging ganyan yan, guguntingin mo lang yan, aalisin mo to, so dito ka na sa next part. So mas makakatipid ka kapag ganyan yung mga template mo. Talagang as in subok ko na. Kasi ako A4 din ang ginagamit ko. Kagaya na itong template natin. So sa susunod magtataas na ako ng presyo sa aking 1x1, 2x2. Pero sa ngayon 50 pesos to 60 pesos yung pagsingil-singil ko ng ganito. 4 na 2x2 at 12 na 1x1. Talagang nagugustuhan to ng mga customer ko at talagang binabalik-balikan ako. Anyway, kung gusto nyo mag-avail ng template na ganito para sa Rush ID, message nyo lang ako sa ating Facebook page. So ganyan, no, gugunting-guntingin nyo lang. At to tell you honestly, sa mga PVC or sa mga pet sheet, mga tropa, sa mga PVC sheet, ganyan din ang ginagawa ko. Halimbawa, may mga nagpapaprint ng isang ID lang, di ba? Ginugunting-gunting ko lang din yon, di ba? So, agaya na itong clips na maipapakita ko sa inyo, kaya dumating sa point na ganyan na kaigse yung pinaka pet sheet na pagpiprintan ko kasi may mga nag-a-avail sa akin, isa or dalawa lang yung pinapaprint nila na ID. 'Di ba? Hindi nila na-accommodate yung 10 piraso. Kaya naman gugunting-guntingin mo talaga yan. So ayan yung patunay, yung video na yan na pwede tayong mag-print kahit na konting-konti na lang or retasong-retaso na lang dyan sa ating printer na Epson 5290. Pet sheet pa yan mga tropa. Pang PVC printing ko yan. So what more pa kapag ka mga matitigas yung pagpiprintan natin, lalong-lalo na mga photo paper. Huwag lang kayong magpiprint mga tropa ng konting-konti na lang. Kagaya ng ganito na yung pinakasukat niya. Oh. Yung parang pinakadulong-dulo na lang. What I mean ha, pag magpiprint kayo, at least mga 1/4 man lang, 'di ba? Agaya niyang nakikita ninyo diyan sa screen. At eto ang diskarte, kapag magpiprint kayo ng kokonti na lang, kung ano yung pinakasukat ng kabuuan, ayun pa rin yung pinaka-settings ninyo. Agaya neto, A4 yung pagpiprintan natin. Eto na lang yung halimbawa, yung kanina. So 'di ba natanggal na natin yung nasa pinakataas niyan? So, eto na lang yung pinaka-papel. Kulang na dun sa pinakataas. Ang settings nyo pa rin dito, kapag magpiprint kayo, gagawin nyo pa rin siyang A4. A4 pa rin ang sukat nun. Sana nagagets nyo, no? So, kapag magpiprint naman kayo ng mga A5, syempre, yung pinaka-layout ninyo, dapat naka A5 din yan. Kagaya niya, no? Sa size A5. Kapag magpiprint kayo dyan, di ba? Kapag ipiprint nyo na, dapat yung pinaka-settings nyo dito, A5. So kapag A4, kahit na ginunting nyo yun, A4 pa rin yung pinakasukat ninyo. So dito napapasok sa idea na to kung kailan naman kayo gagamit ng mga 5R, 4R, 3R kapag magpiprint kayo ng isang buo na. Hindi na kayo ma-hassle pa, hindi na kayo magka-cut-cut pa kasi isang buo na talaga. Yun naman yung kinagandahan yan. Halimbawa, may mga nagpapaprint sa'yo, mga family picture, di ba? Mga invitation, 4R. Sa mismong 4R mo na siya i-print kasi isang buo lang yung pagpiprintan nun. Hindi ka na mahihirapan pa. Kumbaga, yung pinaka-singit-singit niya, mapiprintan mo. Unlike sa mga kagaya nito na 4R lang talaga, di ba? Kumpara mo sa mga A4. Sana nagagets nyo, no? Ang pinakapunto ng vlogs natin, pwede kayong gumamit ng mga retaso para hindi masayang, 'di ba? Talaga mas makakatipid kayo kung A4 ang gagamitin nyo sa mga singit-singit, yung mga maliliit lang yung mga template. So siguro dito na natin tapusin to kasi naagawa na tayo ng vlogs na ganyan at naipakita ko na rin sa inyo yung video, etong clips na yan na pwede tayong mag-print na kahit na konting-konti na lang. Wala lang akong masyadong ma-vlogs ngayon, naalala ko lang kasi yung nag-comment na to, tapos nakuhaan ko siya ng screenshot, and matagal na tong comment niya sa isang group, ngayon ko lang talaga naalala. Ayun ha, mga tropa, para makatipid kayo, ganun yung gawin yung strategy sa mga Rush ID. So again, para sa mga gustong bumili ng mga printer, i-click nyo lang yung store ko dito sa YouTube channel natin. Ito ay mga affiliated link. At sa mga gustong mag-avail ng mga templates or mga application for printing business, pwede nyo akong i-message. Ito yung mga application natin, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 'di ba? Iba't iba. So message nyo lang ako sa ating Facebook page at lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Chill lang, relax,